Hello po. Hello po, tita. Hello po. Ano po? We are from BSCPE 1A, and before po kami mag-start mag-interview, gusto lang po muna namin hingin yung confirmation nyo kung ina-allowed nyo po kami mag-record ng mga sasabihin yung personal details. Thank you po. So, hello po, I am Justin Alfaro po, and ito pong katabi ko po ay si Miss Charlene Cantos po. Along po with our groupmates po, Aldin Maika, Janelle Apostol, Angela Garcia, Christian Fontanilla, and si Reed Carlo Livaw po. And we are here to interview po an OFW mother, kayo po, si Miss Eder Livaw po, about po sa experiences niyo po and stories po abroad. So, before po muna kami mag-start, parang gusto po muna namin malaman yung background nyo po. Like, saan po kayo nagtatrabaho abroad, ano pong bansa, ilang taon na po kayo dyan. Kahit ano po yung current na bansa nyo ngayon? Nandito ako ngayon sa Italy, Italy sa So, newbie si Mami. So, ano po yung main reason niyo po na pagpunta po sa bansa pong pinuntahan niyo po ngayon? Siyempre, unang-una, work. Alam mo naman sa atin, tsaka yung rate ng pera, iba. So, Yes po. rate ng taas at ang hirap sa atin, di ba? Kaya halos lahat ng mga nanas Pilipino, gusto pumunta ng abroad, sa trabaho para sa pamilya nila. Kasi ang purpose ko, pre, nanda ang beneficyo ng Italy. Hindi lang pwede ka work kung gawin mo. Simple ko, pwede ko makuha yung pamilya ko. Yes po, kahit po ako, gusto ko din po mag-ibang bansa po para po gumaan po ang buhay ng pamilya namin po Parang kahit sino naman, lalo na sa kalagayan ng bansa po ngayon, parang gusto ko na din po umalis. And then, Sa Italy, government, yung lugar natin, Opo. yung grabe. So, next question po. Next question po is, ano po yung mga good thing na na-experience niyo dyan sa abroad? Siyempre po, malis na kayo ng bansa. And ano po yung parang makakompare nyo talaga na maganda compare sa bansa natin? Actually, ang na-offer ko talaga maganda dito, yung fresh talaga yung lugar. Yung ambience, walang pollution, konti lang ang tao. Tsaka yung mga anak nila, di ba, sa isang pamilya, anak lang nila, isa o hanggang dalawa. Nililimit kanila din mga sarili. Kasi alam nila na mangyayari sa susunod pag madaming anak, madaming expenses. Tsaka yung mga pagkain nila, puro fresh, puro gulay, tsaka prutas. Hindi sila kaya talaga yung kanilang katawan ay malayo sila. How about naman po dun sa sa mismo pong experience mo? Ano po yung magandang naging experience mo po dun sa pagpunta mo sa ibang bansa? Like sa pagtatrabaho ko, ganun po. Sa pagtatrabaho ko, medyo magaan lang din naman kasi ang trabaho ko ay babysitter. 3 months old baby na po inaalagaan ko. Then syempre, pagtulog yung baby, hindi ka tulad sa atin na pagtulog yung baby, tutulog ka din. Syempre, nililinis ka ng bahay nila kasi malaking bahay yung malaking pamilya. Magaan din lang naman sa trabaho sa akin. Yes. So, about naman po sa mga negative experiences po, bad experiences niyo pong na dyan po sa Italy po. Yung negative experience ko na nangyari sa akin dito, unang pagdating ko, wala pa akong nahanap na trabaho, 2 months. 2 months. Eh, syempre, homesick pa ako sa pamilya ko, and then wala pa akong trabaho, so doble-doble yung iniisip ko, doble-doble yung takot ko. Tapos, sabi ko, sige, dasal lang ako, magkakaroon din ako ng trabaho. Ngayon naman, nagtatrabaho ko, dalawa-dalawa yung ako nagkakagusto sa akin.
Good Hindi thing, pa ako sa dalawa kinuanting tutorial trabaho. which is good thing naman po, ano. Opo. Ano po ba kayo, like, parang meron kayong agency? Or kinuha po kayo ng kamag-anak? Bali ang ate ko nandito talaga. Nandito na yung pamilya niya. Matagal ko na rin. May connection na po kayo. Wala siguro pagkakataon. Ngayon, meron yung pinsa ng asawa ko, halos ng pamilya, may kakilala sila na nagpapaalis. Nag-online lang siya, hindi siya agency, wala siyang agency. Nag-online lang siya through online ng application. Nag-apply ako sa kanya as tourist. Then pagdating ko dito, 1 month ako tourist dito. Dali, ngayon, wala na akong visa expired na. So, police hindi naman sila gaano ganun kahigpit na katulad sa atin. Buti nga po. Wala dito. So, parang nabanggit nyo na po naman na parang expired na yung visa nyo. Parang ang challenging naman po nun. Parang medyo challenging naman. Nakakatakot po. Nakakatakot. Di man po nakakatakot. Ay hindi, nang napunta dito ay nagkakaroon naman ng visa basta magkaroon ng ako. Magkakaroon na ako ng visa, working visa, inantay ko na lang. Halos na napunta dito kasi ito yung bansa na napakahirap pasukan. Ay napakaswerte ng Opo. So, mas maganda, compare sa ibang bansa, parang mas maganda yung pagtatakbo sa Italy, no? Oh. Kesa sa mga Amerika. wala sa Italy kasi wala silang mga working visa para sa mga Pilipino. Depende sa bansa, di ba? May bansang Europe na Hungary, Croatia, Czech Republic. Yan talaga yung nagbibigay ng chance sa mga Pilipino na mayroong working visa dito sa bansa Europe. Pero yung Italy wala. Wala din. Which is good thing naman. Dun. May positive na talaga kasi talagang pag nagkaano ka, magkakaroon ka talaga ng visa. Wala problema. Pero mabait naman po yung amo niyo po. Mabait sila. Ang pamilya sila. Mabuti naman po. So for the next question po, in the future po ba, mas gusto niyo po bang magstay pa po sa abroad or umuwi na po dito sa Pilipinas? Kung gusto ko pa mag-stay dito sa abroad, dahil ang unang-una ko talagang makuha ko yung pamilya ko. Kasama ko lahat yung anak ko. Kung nasa state na ay pinag-pilag ng buhay sa atin. Kahit na magtrabaho pa, makita araw-araw, kailangan ko lang pa rin. Pero pagka naman po siguro yumaman na po kayo and yung mga anak niyo po ay naging successful na din, siguro uuwi na po ba kayo sa mga panahong yun? Oo, pwede naman din umuwi. Pwede din ako umuwi kasi parang pag nagtrabaho dito, syempre, meron ako sariling bahay. Ate, uwi pa rin naman ako. So, parang nasa plano niyo po maging permanent migrant na po dun sa bansa. Naglat na ako dito. Uwi ako ng Pilipinas. Uwi ako dito sa parang May plano po ba kayong dalhin po yung pamilya niyo po dyan po? may plano dali ng pamilya ko dito. Ang anak ko, isa lang anak ko lalaki. Opo. Sisilibaw lang. Nag-iisa. Nag-iisa. Siya na lang naman po yung pinag-aaral nyo, like, or may iba pa po? Kung siya na lang po yung pinag-aaral nyo or may iba pa? Siya na lang pinag-aaral ko. Siya na lang anak ko. Future engineer. Future engineer. Oo. Wala. So, yun na ba? So, yun lang po yung mga tanong po namin. Thank you so much po sa oras niyo po and thank you po sa pag-share po ng mga experiences niyo po and feelings niyo po about pag-abroad po. Ganun po. And Thank you po. nakaka-open mind din po sa amin. Nakaka-inspire po na lalong mag-abroad. Yung pag-abroad, lakas lang ng loob kasi ako, wala nung dalaga, nag-abroad na
Nung ang anak ko ay 3 weeks old, napunta ako ng Macau at saka sa Hong Kong. Expert. Yeah. Tapos ito, Dati pa po pala kayong napunta ibang bansa. lakas lang na loob ko talaga gusto niya para sa pamilya. Yes po. Thank Sabi nga, Bata. mas mas better na malayo ka sa pamilya mo kaysa makita mo naghihirap yung pamilya mo. Opo. Hindi totoo na magkakasama kayo po. Basta magkakasama kayo kahit walang pera. Hindi totoo. Paano pag anak mo humingi? Ang gusto nila na hindi ka may bigay. Parang mas masakit po yun. Para sa isang ina. Oh, para sa isang ina, ang sakit po. Yun lang naman po. Thank you po sa pagsagot po sa mga tanong po namin. Oo. Lakas na lang yung loob, ano? Lakas Yes na po. loob. Thank you so much po sa oras nyo. Bye-bye po.